September 17, at ang scripture po natin para sa araw na ito galing po sa Psalms chapter 115 verse 3. Our God is in heaven, He does whatever pleases Him. Maligayang araw sa inyong lahat, o magandang umaga, gabi, hapon man, kung anong oras niyo man pinapanood ito. Ako po si John M. Lumbang at itong aking daily devotion para sa araw na ito. At sabayan niyo po akong talakayin ang paksa sa bakit hinayaan ni Lord na patayin si Charlie Kirk. At ano naman po ang konsepto ng sovereignty. Agad po tayong tumako rito. Sovereignty is God's supreme rule and authority over all things. His will covers everything that comes to pass, leaving nothing outside His control. Even evil and misfortune are subject to His governance, fulfilling His wise purpose. So kahit mga masamang mga bagay, mga calamities, kumbaga, ito yung lahat ay nagsiserve sa purpose ng Panginoon. In what way? We'll see. Di natin alam. Kaya madalas po natin naririnig rin yung kasabihan na God works in mysterious ways, no? Yeah. So, tuloy natin. This sovereignty is not passive permission but active direction of history. For believers, it is a source of deep comfort, assuring them that every trial and circumstance is ordered for their ultimate good and God's glory. Agad po tayong dumako sa ating mga katuruan. Una, the sovereign will of God covers whatsoever comes to pass. So, sinasabi po dito, ng sovereignty po ng Panginoon ay nangyayari po sa kahit anumang mga bagay na nangyayari. Whatever comes to pass, whatever happens. Kumbaga, sinasabi kung ano man pangyayari, sitwasyon, circumstansya, hindi ito'y passive, di ba? Positive na hinayaan lang, passive na basta't nangyari, walang control doon ng Panginoon. Hindi, ito yung mga bagay na pinahintulutan ng Panginoon para sa kanyang kalooban or wise purpose. So, kung ano man ang nangyayari ngayon sa mundong ito, kagaya daw na sabi ni Pastor Russell Ocampo na yung shirt pa niyang suot, it has freedom. At pati na rin, yung freedom na yun ay hindi lang natalsikan, siguro nababad sa dugo. So, alam mo yun, may symbolism. May symbolism na nangyayari. May pinapakita yung Panginoon. Then on the word, as He said, violence daw, dun siya nabaril. So, merong, alam mo yun, talinhaga. Yung kanyang death ay pinahintulutan para maipakita, no, sa atin lahat na he didn't fight violently, wala naman siyang ginawa ganun. Ngunit, yun yung nangyari sa kanya. And isa rin po siya sa mga spiritual leader ng Amerika. Yes, may mga debate siya na naging heated. Ngunit, hindi niya nakakalimutan gamitin yung mga panahon na yun upang ipalaganap ang salita ng Panginoon. Sunod, controls even evil and misfortune. So, kahit yung mga masamang mga pangyayari, kahit yung mga hindi mabuting pangyayari na nangyari sa buhay natin o sa buhay ng ibang mga tao, ito ay, ang sakop po nito, ito ng sovereignty ng ating Panginoon. Kung naman, comforts believers in times of suffering, na sa mga panahon na ating mga pagdurusa, paghihirap, at mga panahon na medyo mahirap yung ating paglalakbay sa buhay. Ito ay isa nating comfort bilang mananampalataya dahil alam natin kung ano man yung nangyayari sa buhay natin. Lahat ng bagay, masama man, mapabuti man, ito'y pinahihintulutan at control ng ating Panginoon. Hindi lang bagay na nangyayari na hindi sinasabi ng Panginoon na, sige, pwede mong gawin. Sige, pwede ka mangyari. So, lahat ng bagay na nangyari sa atin, masama man talaga, isipin mo, nadapa ka, ano kayong sinaserve nitong purpose? Diba? So, di natin alam. Ngunit, ito yung pinahintulutan. Hindi mo alam, binubuo lang pala yung character mo na para like nadapa ka lang, bigla ka na lang sira na buong araw mo. Pinapatigas ka lang pala. Pinapatibay lang yung character. Di natin alam. Kaya, it should be comforting to us bilang mga mananampalataya na lahat ng panahon ay kontrolado ng ating Panginoon. Bars. Pero, ayun lamang. Sana meron po kayo napulot na aral at meron akong naintindihan. At susunod po, sana po ay manood rin po kayo ulit. Ayun lamang at mabuhay.